On. Ha? On. Okay. Ako. Wala. Okay, dito na tayo kay sodium nitrite. Again, it's sodium nitrite. On ko lang yung drawing ko. Marami pa palang pumapasok. Sige. So, other name, for our sodium nitrite is Philippine. Wait lang! Wait lang daw. sorry. It's a Philippine. Sorry. Samo ka, oy! Sige. Okay na. So we have sodium nitrite class. It's NaNO2. NO2 ha kasi nitrite. Now, other name for sodium nitrite is Philippine salitre. Sino dito yung may alam ano yung salitre na tinatawag? Wala. Walang may alam ano yung salitre. Sige, later I'll inform you ano yung salitre ha. Pag dumating tayo sa part. Loading pa na si Google. Loading pa si Google. Sige, let's wait for Google class. Pag sodium nitrite class, this is considered a vasodilator. Vaso means your blood vessel. So if this is the normal na size of the blood vessel, if mag-take kayo ng sodium nitrite, magdadilate si blood vessel. So ganito yung mangyayari, lalaki si blood vessel. Kapag nag-dilate yung ating blood vessel class, so dilation ang tawag nito, ang effect niyan is bababa yung blood pressure. Again, bababa si blood pressure kapag nag-dilate yung ating blood vessels. Aside from that, sodium nitrite is used for cyanide poisoning. It's considered an antidote for cyanide poisoning. So, question, saan ba natin makukuha itong cyanide? Bakit nagkakaroon tayo ng cyanide poisoning? Any idea? Saan galing si cyanide? Apple, ma'am. Sa apple, yes. What specific part? Sa may seeds po, ma'am. Yes, sa seeds ng ating apple. Meron dyang cyanide. So, kaya hindi natin yan kinakain kasi magkukos yan siya ng poisoning. So, aside from that, you also have the cassava. Cassava is very well known na merong cyanide, especially doon sa what you call that? Diba, ano ba yung part na kinakain sa cassava? Yung balat ng part ng kinakain sa cassava, doon yung makikita yung cyanide. So, pa-admit si Tagha. Wait. Sige. Ayan. So, yung cassava natin, meron yung cyanide. So, para makain natin safely yung ating cassava na hindi natin makain din kasali doon yung cyanide, ang gagawin is lutuin talaga siya properly. Kailangan luto talaga siya. Ibo-boil mo siya. Ibo-boil mo talaga siya or the skin para matanggal din yung cyanide. Ayan. I-evaporate kasi yung cyanide once na niluto natin siya. Dapat walang kumain dito ng cassava na hilaw. Kasi again, magkakaroon ng cyanide poisoning. Anong mangyayari sa person na maka-ingest ng cyanide? Ang mangyayari is, remember sa blood natin class, meron tayong Oxygen, ma'am. Yeah, sa oxygen. So, sa RBC, meron ka dyan hemoglobin. And your hemoglobin is responsible sa pag-carry ng oxygen. Sa pag-carry ng oxygen. Kapag merong cyanide poisoning, itong hemoglobin ay magiging
Actually, methemoglobin siya, no? And then, dito siya, instead, kapag ka naging methemoglobin na, hindi na siya makaka-carry ng oxygen. So, si cyanide ay magre-react with the hemoglobin. Actually, maa-attach siya dyan sa hemoglobin. And that will cause na hindi na siya capable of carrying oxygen. So, ang mangyayari, makukulang yung oxygen natin all over our body. And mag-cause siya hypoxia, kulang oxygen, and then hindi ka na makakahinga, yung mga cells mo wala ng oxygen, kaya pwede siyang mauwi into death. So that's how cyanide poisoning takes place. So, one antidote natin sa cyanide poisoning is the sodium nitrite. But sa Philippines class, ang pinakagamit talaga ni sodium nitrite is ito, salitre. Tawag natin sa kanya salitre. Ginagamit siya for preserving meats and fishes. So, kung nakita nyo, especially yung mga tosino, dati mga tosino, mga, what you call that? Na suriso, wala mong ako na ginakaon ng mga ingana, no? Suriso, luod mong na siya pag magtugab ka, bahong suriso ang imuhang, imong hininga. So, dili kay ko gakaon, but yes. Dami man, ma'am. Luod. I eat suriso kapag medyo paig siya, para mawala yung langsa. So, na siya, sa una, kung nakita ninyo, medyo red, no? Red ang color ng meat. Kasi dinadagdagan nila ng sodium nitrite. Tinatawag natin yan sa ating dialect na salitre. Kaya Philippine salitre. So again, ginagamit siya for curing or for preserving meats and fishes. And by that time, magiging red yung meat. So like tosino and chorizo. So binabawal na to siya ngayon, class. Bawal na siyang gamitin as preservative ngayon kasi sodium nitrite was found to be carcinogenic. When you say carcinogenic, these are substances na nagkukos ng cancer. Especially saan? Brain cancer and sa gastrointestinal tract na mga cancer. So, pwedeng stomach na cancer, or sa intestine na cancer, ganon. Kasi si sodium nitrite inside the body will produce nitrosamine. Ito yung substance talaga na nagkukos ng cancer. So again, yung mga meats natin ngayon, bawal ng lagyan ng sodium nitrite. So kung pinipreserve man nila yan ngayon, iba na yung preservative na gamit. Hindi na siya sodium nitrite. Ayan. So another thing is the sodium nitrate. So anong pagkaiba nila? Nitrite is NO2, nitrate is NO3. Other name for sodium nitrate is Chile saltpeter. Again, it's Chile saltpeter. And just like the sodium nitrite, this is also used as a meat preservative. And since this is also nitrate or nitrite, meron pa rin siyang nitrogen inside the body, so sodium nitrate will also produce nitrosamine. Magpo-produce pa rin siya ng nitrosamine, and this will still cause cancer. So pwede pa ding brain and gastrointestinal tract na cancer. So yun yung sodium nitrite and sodium nitrate. But additional na information about sodium nitrate is fertilizer. Ginagamit din siyang fertilizer. Actually, this is the oldest known fertilizer na ginagamit natin. Balik tayo doon sa cyanide poisoning. I just want to add sa cyanide poisoning, no, yung mga antidotes natin if ever maka-experience tayo ng cyanide poisoning. I-admit muna natin yung mga bagong
Pasok. Okay. Sige, what are the antidotes for cyanide poisoning? Okay, sige. So, nagadisi, no? Ang iba. I-add ko lang ito, information. Poisoning. Antidotes. Ito yung mga list ng mga antidotes natin. If ever magkakaroon ng cyanide poisoning, we have the amyl nitrite, amyl nitrite, and then we have the sodium nitrite. Just as I said a while ago, itong sodium nitrite ay ginagamit for cyanide poisoning. And then we have the third one. We have the sodium thiosulfate. So altogether, these three is included in our cyanide kit. Meron tayong tinatawag sa hospital. Available ito sa hospital cyanide kit. So kapag ka na-identify nila ang person na nakaka-experience ng cyanide poisoning, they will just give the cyanide kit. So this is a combination of the three, the amyl nitrite, sodium nitrite, and sodium thiosulfate. Pero meron pa tayong other drugs na hindi kasali doon. Dito na lang sa baba, ha? Ayan. Other drugs na hindi kasama doon sa ating cyanide kit, we have number 1, the methylene blue. And then number 2, we have the hydroxycobalamin. Actually, hydroxycobalamin also is included. Hydroxycobalamin. Meron pa rin tayong cyanide kit for this, sa hydroxycobalamin. Now, let's identify these two, amyl nitrite and sodium nitrite, are functional antidote. Pag sinabi nating functional antidote class, yung effect nila is ina-antagonize nila yung signs and symptoms of the poisoning. So again, pag functional antidotes, wala silang effect diretso doon sa cyanide. Wala silang pakialam doon sa cyanide pag functional antidote. Yung gagawin nila is iibahin nila yung function ng ating body para ma-counteract yung signs and symptoms ng cyanide poisoning. Yun yung gagawin again ng functional antidote. And then, the rest, ito at saka itong dalawa, they are chemical antidote. Si chemical antidote class, ang gagawin niya is, ang effect niya is diretso doon sa cyanide mismo. Wait. Can you hear me? Marinig niyo ako? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sige. So, parang may connection na interruption, no? May problem tayo, parang uulan ata. Pag umuulan, nagkakaroon ng problem with the internet connection. So, wait. Asan na? Nawala. Okay. Again, we have the amyl nitrite, sodium nitrite that are considered as functional antidote. So, ang gagawin nila is, i-alter nila yung system inside the body to counteract the effect of the poison. So for example, yung poison ay nagkukos ng vasoconstriction para hindi ka na makahinga or hindi na maka-flow yung blood mo. So ang gagawin ng functional antidote is ipapadilate niya ngayon. So yun, wala siyang effect diretso doon sa cyanide. Instead, ang effect niya is sa ating body mismo. And bali-baliktad yung magiging effect niya compared doon sa poison. Yun yung trabaho ni functional antidote. While the rest are considered chemical antidote, ito yung mga antidotes natin na yung effect nila is diretso sa poison. So magkakaroon sila like sodium thiosulfate, magkakaroon siya ng reaction with the cyanide
And then manoneutralize niya yung cyanide. It's either maa-attach siya doon sa cyanide and then magkakaroon ng bagong product na ma-form, metabolite yung tawag. Tapos yung metabolite na yun ay easily excreted from the body either via the urine or the feces. So ganun yung gagawin ng chemical antidote. But nevertheless, we have these chemicals sa hospital na ginagamit natin as antidotes for cyanide poisoning. Actually, yung batch namin sa UIC, kami yung batch na nagkaroon ng cyanide poisoning. Yung isang section kasi sa batch namin, 3 sections kami, section A, section B, and section C. Yung section A namin, nag-cyanide poisoning silang lahat na hospital because of cyanide poisoning. Isang floor sila sa hospital. Since marami masyado no, bali 50 kasi yung sa isang class. So lahat sila 50 na hospital. Ang nangyari kasi doon, meron tayong subject sa pharma class called toxicology. Again, the subject is called toxicology. Ano yan siya? Iti-take niyo yung toxicology sa 4th year pa. 4th year, second sem. So yan yung magiging last na major subject ninyo, toxicology. Kasi sa pharma, hindi lang naman yung drugs yung ating pinag-aaralan, kasama yung mga poisons. So, and then we need to design antidotes para ma-counteract yung effect ng poisons inside the body. Kaya meron tayong subject na toxicology. So, ang nangyari nun, merong laboratory kasi yung toxicology. May laboratory siya na part. So, nag-e-experiment. Kami, section B man kasi ako. So, sa morning, kami yung nag-experiment. Yung experiment is about cyanide. So, ang cyanide is, ilalagay mo siya sa tissue sa meat, tapos i-observe. Tapos after some time, i-distill siya. Kukunin namin ulit yung cyanide. Ihiwalay namin siya from the meat. So, yung meat na ginamit namin doon, yung iba chicken, yung iba sa baboy, pork. After namin mag-experiment, actually natulog ako kasi I have headache. And that's the effect of the cyanide already. Kasi na-inhale ko siya. Nagiging gas kasi yon when you boil it. And then when you inhale it, syempre mapupunta siya sa body mo. Pero yung sa section namin, mild lang yung poisoning nun. Masakit lang talaga yung ulo ko kaya natulog lang ako. In the afternoon, section A yung nag-laboratory sa toxicology. And anong nangyari sa kanila? Yung teacher kasi nila bago, as in bata pa, bagong graduate, fresh graduate. And then, I think hindi niya masyadong naintindihan yung procedure. Ang nakalagay kasi sa procedure, ilagay yung cyanide sa tissues. Tissues lang kasi yung nakalagay, hindi kasi siya specific na meat. So ang instruction niya sa mga students, yung cyanide ilagay sa tissue paper. So sa tissue paper nila nilagay yung cyanide. And then after ang nakalagay sa procedure kasi is 0.2 grams lang siya. So as in maliit lang talaga na cyanide ang gagamitin. Kasi nga poison, we are dealing with poison here. So ang instruction naman ng teacher nila ay gawing 20 grams. As in daghan kaayo ilahang gigamit na cyanide. So pagkahuman nilag experiment, yun na, nagkaroon na ng manifestation. Mabilis kasi yung effect ng cyanide class. Nagkaroon na ng manifestation ng poisoning. Yung iba nag-experience na ng headache. And yung pinakamalala doon, may isang person doon na nag-trigger na silang lahat dalahin na sa hospital. Kasi na siya, nagsuka na siya og dugo. So, pero naapa sila sa school, naapa sila sa school. So, gidala silang tanan sa hospital, isa sila ka wing sa hospital, puros nagkaroon ng cyanide poisoning. Yun yung nangyari sa kanila. Actually, we were affected kasi kahit hindi namin sila classmate, batchmates namin sila. Pinuntahan namin sila doon sa hospital. Pero by the time na pumunta kami, okay na sila. Mura namin nag-party-party sa hospital kay syempre, kana ganing daghan kayo mi diri kaon ta pero nag-party sa hospital kay walay klase kay na-poison na nga mong mga ka-batchmates. Pero actually that was
our dean was so stressed by that time na na-appeal siya ka hospital, pero ang cause ay ang hospitalization kay hypertension, kay nagtaas na yung blood pressure, and nakabayad ang UIC actually ang nagbayad sa tanan nga na hospital. Who's mom na ang teacher? Actually yung teacher kay din siya, napaalis din siya. Kasi it was actually her fault kasi nagsunod lang naman yung student sa instruction. So, kaya nagkaroon ng cyanide poisoning. Actually, appeal na siya sa history sa UIC. Kanang pirmi gyud na siya makwento na naay batch nga nag-cyanide poisoning kay tungod ato mali nga procedure ang gihimo sa laboratory. So, I hope dili na siya mahitabo sa ato mo lang na siya, dapat ang teacher knowledgeable, at the same time maging vigilant din ang mga students when it comes to experiments like that, no? Kasi poison yun, bakit mo naman siya ilalagay sa tissue paper, di ba? So yun, actually hindi naman siya permanent damage sa body nila, na counteract naman yung effect ng poison sa body nila. So, okay na ngayon yung mga batchmates namin. Section A yun sila. So, hindi kami kasali. Ako, si Ma'am MJ Hamero, so mga classmate man mi ana, at saka si Ma'am Perlado, mga classmate mi. Wala mi appeal ato kay Section B man mi. Pero sakit gihapon sa ulo, lisod mag-deal og poison class. So, naatay subject ngayong ana. And that is the reason why, kanang ang mga pharmacists, ang irony ana is, dili mo inom og tambal. Maulang gid na siya ang mapansin nimo sa mga pharmacists. We are actually considered as drug experts, but ironically, wala nagainom og tambal ang mga pharmacist kasi included sa pag-study nato sa good na effects sa drugs ang ilahang mga bad effects sa body. So, mauna siya nga medyo wala ta nagaano. Kay, di ba according kay Paracelsus, you know Paracelsus? I don't know kung na-mention siya ni Ma'am MJ sa inyo sa botany, but Paracelsus is actually the father of botany. His name was Theophrastus. Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Ano yung tinuod nga pangalan, and he was yung nickname niya, appeal actually sa yung name is Paracelsus. So according to him, the difference between the drug and the difference between a drug and a poison is the dose. Therefore, yung drugs are still considered as poison kapag ang dose mo ay tumaas. So, mo na siyang pharmacist, wala nagainom og tambal. Pag sakit ang ulo sa pharmacist, ang pangutanon nimo unsay tambal sa sakit ang ulo, ingnon ka ana og matulog. Or kung sakit akong tiyan, unsa akong himuon, ang iingon ana sa imo sa pharmacist mo, inom og tubig. So, mo na siya pirmi ang daghan. Actually, makatawa ko mga estudyante ana kay daghan na sila pangutana sa ako niya. Pirmi na ko iingon sa ilaha is, you drink water. Tubig-tubig lang. Ana na pirmi akong tubag. Water therapy. Kasi actually, yung body natin class, may healing ability man talaga yung body natin. So, give yourself or your body a time to heal. Pag dili na kaya sa body, that's the time we use drugs. So, yun yung always natin tandaan. Ha? Okay, let's have another compound for sodium. We have the sodium sulfate. Other name for sodium sulfate is the Glauber salt, or meron pa yan siyang isang name pa. Salt mirable. I actually don't know how to pronounce this. Ayan, that's the other name of sodium sulfate. So ano ang gamit ng ating sodium sulfate? This is considered as a laxative or cathartic. So last time, di ba na-mention ko ano ang ibig sabihin ni cathartic? Ano siya? Ano nga yun? Ano nga meaning ng cathartic? Anyone na makaalala sa meaning ni cathartic? Wala na yung makaalala. Napuno na inyong utok o ano. So kaya sulod sa inyong utok karon. Farm cal? Wow. Sana all. For cleansing, ma'am? Yeah, for cleansing siya. If we want to cleanse our
gastrointestinal tract. Actually, laxative, bawas. Yun yung cathartic. So, sa laboratory, if we want to determine the presence of sulfate sa atong chemicals, we have reagent na ginagamit. It's the barium chloride. Ito yung ginagamit natin for testing. Kasi pag si barium chloride mag-react with the sulfate, mag-form yan siya ng white, heavy precipitate. Puno og PharmCal inyong utok. Sana all. PharmCal. So, ginagamit na siya. Tama na siya marker for constipation. Daghan kayo mo ginahimo sa Dili jud sana all, ma'am. Dili sana all. PharmCal is very, kanang gamit kaayo na siya sa pharmacy. Kasi dinha ninyo ma-learn ang pag-compute sa dose, pag-compute kung pilay ihatag ninyo nga tambal sa patient, dinha ninyo na siya ma-learn. And once na naa mo sa hospital, actually, yung mga nurses and mga doctors natin, nagtatanong talaga yan sa pharmacist kung ilang ml ng drug ang ibibigay sa ating patient, especially sa mga bata. Kaya, do not take PharmCal for granted. Though marami lang kayong masyadong ginagawa, Tingnan, gina-answer si Mama Ben, no? I know that kasi Yes, ma'am. siyempre dugay na nag-uban sa mga teachers, diba? Si Mama Be, ano lang na among pagitan sa doctors. Nisulod siya sa doctors o October 2012. Ako nisulod sa doctors o June 2013. So medyo doon lang amo ang pagsulod ni Mama Be sa school. So kailan ako sa ila how they give activities, and then si Mama Be, since puros mangguna computation ang ginatudlo ni Mama Be, so daghan kay na siya ginapasolve. Kasi kung sa mathematics naman class, hindi naman talaga sinastadihan yung math. Ang ginagawa lang is mag-practice hangtod na maano ninyo siya. Ma-master ninyo ang process. Kaya nakasabot ko nga nung daghan kay ginahatag si Mama Be nga activity. And then actually, dili lang na siya sa inyo ha. Actually, ang mga third year natin, mga atag kuya ninyo sa third year, napod na sila yung subject karon kay Mama Be, it's physical pharmacy. And kanang physical pharmacy nga subject, daghan po na siya computation. Tapos, naman ko yung subject karon sa third year research niya. Sige sila reklamo sa kuha siya, ma'am, nalumos na mi sa among daghan kayong himuon, ma'am, tagaliog na. Pag sige sila gingana sa ako, ako unsa din ang ginahimo ninyo, ara pa sila si Mama Be, daghan kayo ginapabuhat ng mga solving. Anak ko, himuan ninyo na kay practice man na siya. Practice natin na siya sa solving para ma-master ninyo ang mga computation sa pharma. So, basig ang uban diri na scam kay nag-pharma para walay math, pero actually si pharma daghan kaayog math hangtod pa na pag fourth year ninyo. So, dili ni siya memorization lang na course nga mag-memorize kag tambal daghan kayo, dili. So, ang computations ani hangtod pa ninyo pag fourth year. So, practice lang ta. Makatabang na sa inyo na ginapabuhat ni Mama Be, basta gina-answeran lang ninyo siya wholeheartedly. Sige, let's have the sodium tartrate, the Na2C4H4O6. This is sodium and this is tartrate. So, all in all, we call it sodium tartrate. Ano ang gamit ni sodium tartrate? Ginagamit siya before tayo mag-primary standard. Ginagamit siya as laxative also, or cathartic. So pareha sila ng gamit ni sodium sulfate. And aside from that, ginagamit ito as primary standard for the titration of Carl Fisher reagent. So si Carl Fisher, maano mo to siya? Ma-encounter niyo to siya when you reach third year. Carl Fisher reagent ay ginagamit when we want to know the amount of water in our sample. Example, meron kang chemical. Tapos gusto mong malaman kung gaano karami yung water content ng iyong sample. Ginagamit itong Carl Fisher reagent. And how do you do that? It's through titration. I don't know if you're familiar with titration. Yun nga, nilalagay mo yung substance mo sa burette, tapos meron ka dyang Erlenmeyer flask, and then itatitrate mo siya hanggang mag-change yung color niya.
That's how we do titration. So, isa doon sa ginagamit natin na substance in titration is Carl Fisher reagent. This is for the moisture content, so meaning sa water. And if we want to standardize, kung gusto nating malaman yung concentration naman ni Carl Fisher reagent, ang ginagamit is the sodium tartrate. Yan yung meaning ng primary standard siya for the titration of Carl Fisher reagent. Next, we also have sodium thiocyanate. This is a hypotensive agent. Ano meaning ng hypotensive agent? Nagpapababa ng blood pressure. Again, pag hypotensive agent, nagpapababa ng blood pressure. And then we have the sodium thiosulfate. Actually, na-mention ko na si sodium thiosulfate kanina, no? Isa siya sa ating mga antidotes for cyanide poisoning. So, other name for our sodium thiosulfate are hypochlor or photographer's hypo, or tinatawag din siyang hypo in short, or sodium hyposulfate. Hyposulfate. Maraming names kasi itong sodium thiosulfate. And then prismatic rice. And then we have antichlor hypo. I just want to give emphasis to this photographer's hypo. Yun nga sa time na yung camera nga natin, class, is hindi pa digital. Yung merong film tapos dinidevelop yung picture. Di ba ganun yun? Sa dating camera. Di ba yung picture before niyan ilabas, nakita niyo yung mga movie na parang may water sila na ilalagay muna nila yung picture doon tapos ihahang nila yung picture. That's actually the photographer's hypo. O yung may red room, di ba? Pag i-develop na nila yung picture, ayan, meron ka ng picture, anong tawag niyan? Ilalagay nila sa parang liquid and then ihahang nila ang picture and then after some time, okay na-develop na yung picture niyo. Ito yung ginagamit nila, the photographer's hypo or the sodium thiosulfate. Yan. Sige. What else? Wait lang ha. Let me see if meron pa ba akong dapat idagdag. Medyo marami na, no? Kapag dito na ng mga parts sa Farm in Org Chem, wala na kayo masyadong isosolve, pero ang i-memorize ninyo ani class, daghan kayo. So, dapat mag-study dyan mo, no? So, mag-add lang ako ng another compound ng sodium monofluorophosphate. Ito yung fluorine content natin, specific for Colgate. So, specific ito for Colgate. And, syempre, since meron siyang fluorine dyan, ito yung responsible for the anti-carcinogenic activity of the Colgate para makaprotect siya sa ating ngipin and maiwasan yung dental caries. And then, let me add also, dito na lang sa baba ha, sodium saccharin. You're familiar with saccharin? This is actually an artificial sweetener. Kung ganito siya class, 'di ba? Meron tayong Coke Zero. Yung Coke kasi, marami yan siyang sugar. And when I say sugar, I'm talking about the sucrose. Pero yung Coke Zero, kaya siya tinawag na zero kasi wala siyang sugar. Wala siyang sucrose. Pero bakit matamis pa rin siya? Kasi meron silang dinadagdag na artificial sweetener and that's the sodium saccharin. So, hindi siya, artificial siya kasi si sucrose kasi is organic. Meron siyang carbon. Pwede tayong kumuha ng sucrose from organic sources or mga plants natin. Etong sodium saccharin, this is made inside the laboratory. So, this is synthetic.
Yun yung ginagamit na sweetener doon sa Coke Zero, kaya matamis pa rin yung Coke Zero natin. What's the problem with sodium saccharin? Animal research or animal testing showed na it can cause bladder cancer sa animals. Though hindi pa siya napatunayan sa tao. Hindi pa napatunayan sa tao kung carcinogenic din ba siya. Pero sa animals, yes, sodium saccharin is carcinogenic and it can cause bladder cancer, urinary bladder cancer. Kaya aside sa hindi ako umiinom ng soft drinks, so definitely hindi din ako iinom ng Coke Zero. This is the reason. Kasi may study siya sa animals na nagkukos ng cancer. So malaki din yung chance na it's also true pagdating sa human body. So yun. So ano na siya? Ma'am? Drink at your own risk. Yes? Ma'am? Yes. Ma'am, hindi yan siya gina-avoid ng mga companies, ma'am, kung merong carcinogenic na ingredient? Actually, sodium saccharin is not yet banned in the Philippines. So, ginagamit pa rin siya ng different companies as artificial sweetener. Kasi yung study niya is sa animals pa lang, hindi pa napapatunayan sa tao. Kapag napatunayan sa tao, that's the time na ibaban yan nila sa Philippines. Yun yung process natin. So, hanggang walang evidence, wala. Gagamitin pa rin. Ma'am, harmful pa rin yan sa mga diabetic, ma'am, yung artificial na sweetener. No. No, kaya nga siya tinawag na Coke Zero kasi yung nagko-cause ng tataas yung blood glucose level, yun yung sucrose talaga, sugar talaga. Kaya siya tinatawag na artificial sweetener. Kasi hindi siya nagko-cause ng increase in the blood glucose level. So, clear yan? Let's move on to another one, sodium cyclamate. This is the magic sugar. Are you familiar with the magic sugar? That's sodium cyclamate. Yes, Ma'am. Mo na ilahan ka ng isa ka pinch lang ilang ginabutang tamis na kaayo. That's why magic sugar. It's sodium cyclamate. Now, the magic sugar, unlike the sodium saccharin, is already banned in the Philippines. This is banned in the Philippines because we have evidences that magic sugar is really a carcinogenic agent for the human body. So, hindi na talaga ito available sa Philippines. So that's the difference sa sodium saccharin and sodium cyclamate. Anything else? Na yung... Ma'am, bakit ginagamit pa nila yung magic sugar, ma'am, kung like harmful talaga siya, proven? Actually kasi, siya? Cheaper. Yeah, cheaper. And then, konti lang yung gagamitin mo. Matamis na masyado yung ginagawa mo na food. Especially nung elementary tayo, may mga nagbebenta ng Milo sa labas, yung nilalagay sa cellophane, and suyop na. Tapos, mga juice sa gawas gani sa atong school na, kanang ginapalit na to, tag 5, yung iba kasi sa kanila nakakapuslit ng magic sugar. Yun yung ginagawa nilang sweetener. So, may problem tayo doon, class, kasi magic sugar should not be used na. And may evidences talaga for cancer sa sodium cyclamate. Yung Johnson's powder, may carcinogen. I heard that na yung Johnson's powder, pulbos na to, na ay content nga carcinogenic, pero wala pa man na siya na patunayan until now. That is the reason why existing pa rin sa market yung ating Johnson's na powder. Yan. So hangtod plus na wala na siya kanang concrete evidence, dili na nila ginatanggal sa market. Naaday magic sugar ang ice cream sa ice. How do you read that? Ice? Wala. I am not sure kung unsang sugar ang ilahang ginagamit. So, nana dito sa nakadepende na sa nagbuhat kung sa gigamit nila nga sugar or sweetening agent. So, kana lang ang problem. Okay. So, we have
I'll add another one. It's sodium ascorbate. Are you familiar with sodium ascorbate? This is the salt form of our ascorbic acid, or widely known as our, Vitamin. okay, very good, the vitamin C. So vitamin C is an antioxidant, water-soluble antioxidant. Kasi natutunaw siya sa water. Dalawa kasi yung vitamins natin na antioxidant class. The first one is the vitamin C. This is water-soluble antioxidant. And the second one is the vitamin E. So this is also an antioxidant, but this is oil-soluble. Yun yung difference ni vitamin E and the vitamin C. Now, si vitamin C, ang gamit nito, since antioxidant siya, more on the immune system. So, lilinisin ng vitamin C yung body natin when it comes to free radicals. Ito yung mga chemicals na nagkukos ng signs of aging at mga different kinds of sakit. That's the free radicals. So, lilinisin yan siya ni vitamin C para ma-boost yung ating immune system. Pero specifically, vitamin C is actually anti-scurvy. So, scurvy yung tawag class sa condition wherein the person experiences deficiency in vitamin C inside the body. So, ito yung mga persons na madaling mapagod, tapos may problem sila sa gums nila, nagdudugo yung gums nila. That's an indication na kulang sa vitamin C. So, para maiwasan ng scurvy, you take vitamin C. Pero actually, class, kapag ka-normal lang yung diet mo, I mean, balanced lang yung diet mo, makukuha mo naman ang vitamin C from the food you eat, especially when you eat vegetables. Pero if you're not fond of eating fruits and vegetables, then you need to take vitamin C. Kasi makukulangan ka talaga ng vitamin C dyan. Pareha silang antioxidant ha, ni vitamin E. Antioxidant. Mag-prevent ng oxidation inside the body. Kaya lang oil-soluble ito. Ito, more on, sa vitamin E. Yung effect niya as antioxidant is more on anti-aging. So, para wala masyadong eye bags, wala masyadong dark spots. Kaya yung advertisement sa vitamin E, like Myra E, mga pampagwapa, no? Kasi yun talaga yung effect ni vitamin E sa body. Pero this is also considered as fertility vitamins. So, when you say fertility vitamins again, ito yung ginagamit para ng mga babae kung gustong mabuntis agad. So, kung gusto mabuntis dayon, you take vitamin E. At the same time, sa ganing mga naipikos, kanang lisod mabuntis, nagainom ng vitamin E. Yes, there is a possibility na ang benign na cyst can become malignant. Naa siya. At some extent, pwede siyang maging malignant, yung benign. Pwede siya, depende sa advice sa doktor kung kailangan na ba siyang operahan or hindi. Yung sa benign na cyst. Meron talagang tao na cyst former. So, nagkakaroon ng cyst, tapos tatanggalin via operation, tapos babalik na naman. As long as benign siya, I have no problem with that. Ma'am, may question ako, ma'am. Yes? Yung doon sa vitamin C, ma'am, yung sabi nila kapag sakitin daw kasi ang tao, kulang daw sa vitamin C. Totoo yan, ma'am? Yeah. Kasi, again, yung role ni vitamin C is sa immune system. So kapag sakitin ka, meaning you have problem with the function of your immune system, kaya madali ka matablan ng sakit. So kulang ka ng vitamin C. You can drink vitamin C, 500 milligrams per day. No need to double dose. Kasi yung extra dose mo, iihi mo lang yan, class. So, useless lang, bayad ka pirmi o vitamin C, palit ka pirmi na nakakwarta na sa imuha ang pharmacy, sige kag inom og daghan nga vitamin C, pero iihi mo lang yan yung sobra. So, 500 milligrams is enough every day sa vitamin C. Anything else? Kapag ka masubraan imong inom og vitamin C, class, example ni abot na kag 2,000 milligrams per day, ang
Ang effect naman yan is madedeposit na siya sa kidneys and then magiging kidney stones na siya. So, hindi din pwede nga maglaklak na kag vitamin C din ha. Remember, anything na sobra ay nakakasama sa body. So, dili pud pa sobrahan nga mo. Ingon mo nga, vitamin C lang man na. Pwede ra na ma-double dose, triple dose, quadruple dose do, dili pwede. Magkakaroon talaga yan ng side effects sa body. Actually, wala namang time talaga na mas effective dapat siya sa gabi. No, it's okay to take it in the morning. Ang Monday talaga na ite-take mo sa gabi is the iron, if you take iron supplements. So ito na yung question nyo kanina. This is also known as the MSG or the Betsin, or we have the brand Ajinomoto. Ito na yung question kanina. So how about the Betsin? Betsin is not sodium chloride. It's monosodium glutamate. Kaya tinatawag siyang MSG. So this is a flavor enhancer. Ito yung nagbibigay ng tinatawag na umami. Or this is actually the fifth taste. The fifth taste. Kasi mostly yung na-identify ng dila natin, yung 4 basic flavors, the sweet, the bitter, the salty, and the sour. Yun yung na-identify na lasa ng ating tongue. Pero meron tayong the fifth taste, we call it umami, in which actually it is difficult for us to articulate what it tastes like. Hindi naman talaga natin ma-describe yung umami, no? Basta masarap siya, yun lang. Yun yung description natin. Basta masarap. That's it. We call it umami. So, yun yung nagbibigay ng umami, the monosodium glutamate, kapag hinahalo siya sa pagkain. I just have problem with the monosodium glutamate. It can cause toxicity also pag daghan na kayo ang betsin nga imuhang ibutang sa imong food. Remember, betsin is used to kill the dogs, to poison the dogs. So, mo ni sila ang ginagamit ka na ganing naibalak sa inyong balay nga mga wat nga matingala na lang man yung iro, nagbula-bula na ang baba. Meaning anak kay gipakaon na og pagkaon nga daghan kaayo og MSG. Makapatay siya sa dog. So, how much more sa tao? Makakause din siya ng toxicity sa tao kapag marami na masyado. The poisoning... Sorry? Ano sa tao? Alcohol. Sa alcohol, ma'am. Ano sa alcohol? Ay, kanang gichat ni Ryan, ma'am. Mauna siya, ma'am. Ginagamit pag naihubugon para dali paspas ang effect sa alcohol, no? Actually, we call it, yung dinidescribe niyo, we call it Chinese restaurant syndrome. We call it Chinese restaurant syndrome. Ito kasi yung first time nila nakita yung harmful effect ni MSG sa human body. So, merong isang restaurant sa China na yung pagkain nila ay grabe yung MSG. And then yung mga kumakain doon ay nakaka-experience ng side effects like lightheadedness, man yung murag hubog. Lightheadedness, man yung ginabutang sa alcohol, samot o kahubog. And then we have headache. And then we have yung uncomfortable na sense of warmth. Yung feeling mo init kana uncomfortable na sense of warmth. And dyspnea. When you say dyspnea, mahirapan huminga. Again, pag sinabing dyspnea, this is D-Y-S-P-N-E-A. Mahirapan huminga. Yun yung mga na-experience ng mga people na kumakain sa isang restaurant sa China. Kaya yung poisoning ni MSG, tinawag na nilang Chinese restaurant syndrome. Yun din yung mangyayari kapag ilagay mo siya sa alcohol. Nga na po, lightheadedness and many more.
So aside from that, na-mention ko kanina si normal saline solution. Pwede din siyang tawaging PNSS or plain normal saline solution. It contains 0.9% weight per volume na sodium chloride. So, and then this is isotonic with blood. Pag sinabi mong isotonic with blood, parehas siya ng salt content with our blood. Kaya kapag i-inject mo si normal saline solution sa vein mo, wala kang mafe-feel na pain. Kasi again, parehas lang sila ng salt content ng ating blood. Therefore, yung salt content ng ating blood, ang concentration yan ay 0.9%. And then na-mention ko din kanina yung about sa saponification. It's the process of making our soap. So again, it's the process of making our soap. Pag gusto natin gumawa ng soap class, it can be inorganic base or organic base. Pwede siyang sodium hydroxide or potassium hydroxide. Basta mga basic material or alkaline na mga substances. And then i-add natin siya kay fatty acids or ester. So mga oils natin, kaya kanina mga vegetable oils, mga coconut oil, olive oil, ganun. And then, yung plain normal saline solution, di ba sabi ko, it's colored green doon sa hospital kapag ka ginagamit siya as IV fluid replacement. Pero meron tayong tinatawag na Ringer's solution. Ito naman, ang color naman ng lalagyan nito ay blue. So, kung ano lang, ordinaryong tao, bisag unsa pa ng color ang tawag dextrose. No. The dextrose is color red. It's color red plus ang dextrose. And then meron din tayong dextrose na color orange pero may may additional siya na content. Pag color green, it's plain normal saline solution. And for Ringer solution, it's color blue. Yung Ringer solution naman is a combination of sodium chloride, potassium chloride, and calcium chloride. So definitely you cannot see dextrose there. That's why you don't call it dextrose. Ha? Kana na lang, na hospital siya, dextrose siya. Ha? Bisag dili good dextrose ang gihatag sa patient. So let's correct that. Let's look at the name of the drug na binigay sa patient. Kung totoo ba talagang dextrose siya, baka Ringer solution yun or normal saline solution. And then we have another one, the sodium alginate. I-add ko lang. Sodium alginate. This is your, I don't know if you're familiar with this. Gaviscon. So this is your, again, Gaviscon. Anong gamit ni Gaviscon? Sa heartburn. Anti-acid. Yes. Anti-reflux. Heartburn, ma'am. Anti-reflux, anti-heartburn. So that's correct. All of it are correct. Correct yan lahat, no? So for GERD means gastroesophageal reflux disease. Yun yung nag-hyperacidity ka, tapos sa sobrang acid, umakyat na yung acid sa iyong esophagus. We call it GERD. Sulat ko na nga. Gastroesophageal reflux disease. Yan yung tinatawag na GERD. Pero in layman's term, we call it heartburn. So layman's term yung heartburn. Hindi siya medical term or scientific na term. Layman's term lang yung heartburn. Heartburn kasi masakit yung feeling masakit yung heart mo, no? Pero it's actually the acid that goes up sa esophagus mo. Kaya feeling mo heartburn. Minsan na, abi na ako, ma'am, pa-jackpot lang ang color. No, yung fluid replacement sa hospital class, may reason kung bakit plain normal saline solution ang ibibigay, kung bakit Ringer solution ang ibibigay, or dextrose ang ibibigay. So, depende yun siya sa condition ng patient. Hindi yun siya pa color na, basta color. Kani color green akong gusto, ma'am. No, it's not. Meron yan siyang reason. So, syempre, kung na-dehydrate na yung patient class, most of the time, either they use the plain normal saline solution para ma-replenish yung sodium inside the body,
Or they use the Ringer solution kasi mas complete si Ringer solution. Meron siyang sodium, chloride, potassium, and calcium. Yun yung dahilan. And then kapag ka medyo malnourished yung patient, that's the time they use dextrose para may source of energy. Ayan. So, hindi lahat dextrose ha. Hindi din pajakpat-jakpat ng color sa fluid replacement. Ma'am, Yes? ano ang content ng dextrose? Actually, ang nakasulat niyan sa dextrose, yung color red is, I think it's D5W ang color red. Meaning ng D5W is dextrose 5% in water. So kapag kayong color red ang ibinibigay sa inyo, it's just water that contains 5% dextrose. Yun lang. So, Ma'am, dextrose is the other name for glucose. Ha? Glucose pa rin yan. Sugar yung binibigay sa inyo. That's the other name for glucose, the dextrose. Remember, this is our physiological sugar. Ito yung sugar na nakikita natin sa ating blood. And then, yun lang din yung bibigay sa iyo para may source ka ng energy. Kaya Ma'am, pala ma'am excuse me. pag-dehydrate. Ay, Ay, wait lang. Sige, sorry. Juliana. Ay, sorry. Yan? Kaya pala So, ma'am Jules, pag ano ma'am ba yung patient is dehydrated, dextrose lang. Yeah, pwedeng dextrose lang. And then yung iba class, kapag ka mataas na masyado yung blood pressure, hindi nila binibigay si plain normal saline solution. Kasi nga, remember, meron siyang sodium and pwede siyang maka-add up doon sa sodium content sa blood and then maka-cause na mag-increase lalo yung blood pressure. So kung ganun yung patient, syempre they opt to give the D5W. Meron din tayong D5LR sa market. D5LR is dextrose. This is color orange if I'm not mistaken. I'm not really sure. Matagal na ako hindi nakapasok sa hospital. Dextrose 5% in lactated Ringer's solution. So meron din tayong ganito sa market, D5LR. Dextrose na 5% pero this time naka-combine siya with lactated Ringer solution. So Ringer solution pa rin yung sodium, potassium, and calcium chloride pero lactated, meaning meron siyang lactate na kasama. So that's another one. Yes, Al, may question ka, no? ay, ma'am, tanong ko lang po kung nag-matter ba sa bayaran ng hospital yung dextrose na ginagamit sa pasyente? Yeah. Kasi 'di ba ma'am, kung magpa-dextrose ka, like pila lang good ka adlaw, tapos bayaran pud nimo 15,000, 20,000. Actually, pag nag-compute na sila ng bill ng hospital, lahat ng ginamit mo, i-charge yun sa iyo. So, included dyan yung dextrose. Pero depende kung anong ginamit. Ang pinaka-barato sa ilaha, I think it's the plain NSS. I guess plain NSS is nasa mga 80 pesos per bottle. So, kung nakaubos ka ng isang bottle, you will be charged 80 pesos only. Kung tatlo, so that's times 3. Itong mga D5LR, since medyo marami na yung content, mas mahal ito sila. Ganon. Thank you, ma'am. Okay. Anything else? Ma'am, sa irrigation good ma'am if mag-surgery, 'di ba may irrigation po? Yeah. Okay, very good. Ang mixture daw ay ang content po daw niyan ma'am is water and salt lang. Yeah. Di ba meron tayong plain NSS? It's colored green. This is colored green. Tapos, ang nakalagay sa kanya is PNSS, 0.9% NaCl solution. Meron tayong isa, ang nakalagay, normal saline for irrigation. I think it's still color green, pero iba lang yung ano niya, what do you call that? Iba yung way ng pagkalagay ng name. May nakadagdag kasi siyang normal saline for irrigation. Yun pa rin yun. Actually, it's the same thing. Iba lang yung kanyang label. This one is NaCl solution. Ang ito for irrigation. Pag may nakalagay siya na for irrigation, ang gamit niya talaga is para maglinis. Example, ng sugat.
Hindi kasi basta-bastang water. Pag water kasi ang ginamit mo panglinis ng sugat, masakit yun, class. Bakit masakit? Kasi hindi magkapareho ang salt content ng iyong tissues at saka ng water. Kaya masakit. So para kung gusto mo na maglinis ka ng sugat mo and then you will not feel anything, you use the normal saline for irrigation kasi magkapareho ang salt content nun with your tissues or your blood. Yun yung gamit niya. At the same time, during operation, di ba kung tumitingin kayo ng mga palabas na nag-opera, yun yung nangyayari, humihingi sila ng irrigation, di ba, yung doctor. Kasi pag marami na masyadong blood, hindi na nila makikita what's inside. So, lalagyan nila ng irrigation tapos i-suction. Ayun, nakiklear na yung kung ano man yung tinitingnan nila inside. Yun yung ginagamit nila. Normal saline. Kasi pag tubig ang gamitin again, that's very painful. Hindi magkaparehas ang salt content ni blood at saka ni water. Actually, walang salt content si water. Kaya masakit siya. So, the next time na magkakasugat kayo, social, you buy normal saline for irrigation. Yun yung gamitin mo para walang pain. So, that's it for this Thank you, afternoon class, okay? See you sa Friday. Mag-quiz ako from the start up to the last one I have discussed. So, medyo marami. Kailangan mag-study, sa Friday. Anything else before tayo mag-off na?